Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa yung SSS account. Lagay nyo lang yung user ID at saka password niyo. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na ako. Ngayon, click lang natin ito. Click natin yan. Then, dito, makikita natin yung ating member information. Click natin yung member information. Then, dito makikita natin yung SSS or UMID Pay Card Upgrade. Ayan, click natin yan. Ayan. So, bago tayo mag-proceed dito guys, i-share ko lang sa inyo kung sino-sino ang pwedeng makakuha ng SSS UMID ID sa ngayon. So, kung halimbawa, dati nakapag-file na kayo ng inyong pagkuha ng inyong UMID ID or may pending kayong transaction kay SSS dati. So, ibig sabihin, pwede din kayo dito makapag-upgrade. Pangalawa, kung kayo naman is may UMID ID na luma, kung halimbawa yung UMID ID nyo ngayon is hindi pa yan naka-ATM na under ni Union Bank, so ibig sabihin yan, pwede din kayo dito makapag-upgrade. So, yun lang yung dalawang pwedeng makakuha ng UMID ID. So, sa mga hindi pasok sa SSS UMID ID card upgrade, so maghintay na lang tayo ng abiso or announcement ni SSS na pwede na tayong makapag-apply ng UMID ID. So, sa ngayon, sa lahat ng any SSS branch is hindi pa kayo pwedeng makakuha ng inyong ID or SSS UMID ID. So, ngayon, dito na tayo sa ating pag-apply or pagkuha ng UMID ID. Makikita nyo dito, i-click ang alinman sa mga sumusunod kung saan ka may katanungan. So, dito, makikita nyo dito ang step-by-step guide ni SSS sa inyo kung paano kayo makakuha ng UMID ID dito. Then, dito naman yung guide para ma-download nyo yung Union Bank. So, dito sa data sharing consent, basahin nyo yung mga information na nakalagay dito for more information. So, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung my box. Click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan, click na natin tong proceed. Click natin yung proceed. Ayan. Then, ayan guys, completed na. So, dapat ang lalabas is ganito. Ayan. So, dito, makikita nyo inyong transaction number. Ang nakalagay dito, aming natanggap ang iyong consent para sa UMID ID, ATM Pay Card Upgrade na may transaction number. So, ito yung transaction number natin. Kailanganin natin yan mamaya pag nag-open na tayo ng ating Union Bank apps. So, dito makikita nyo yung step 1 na gagawin natin after dito sa ating pag-submit ng UMID Pay Card Upgrade. Pangalawa, andito yung step 2 to activate na natin yung ating UMID ID. So, nakaganda kasi dito sa ating bagong UMID ID guys is hindi lang siya basta-basta UMID ID dahil ito ay ATM na rin. So, pwede na natin ito pang gamitin, pang withdraw. Ngayon na may transaction number na tayo, so pwede na tayong makapag-process na para maipa-deliver na ni SSS kay Union Bank yung UMID ID natin. So, click na natin itong done. So, dito sa Play Store guys, ito yung Play Store. So, click natin yan. Dito sa Play Store, click natin itong search. Ayan, then dito sa search apps and games, click natin yan. I-search lang natin dito yung Union Bank. So, dahil wala pa kayong Union Bank sa inyong cellphone, so click nyo lang yung install. Pag na-click nyo na yung install, hintayin nyo lang na ma-install yung apps na Union Bank. Then, pag na-install na, click nyo lang yung open. Ayan, so ito na yung ating Union Bank apps. So, dito,
Kailangan natin guys ma-link or ma-activate ang ating SSS UMID ID. Dapat may account yung ating UMID ID. So, dito, click natin tong open an account. Then, dito, click lang natin tong government card with savings account. So, nakalagay dito, the upgrade to the SSS UMID Pay Card is now available to SSS members with a transaction number. So, kailangan na-screenshot nyo kanina yung inyong transaction number. Ngayon, click natin yung continue. Ayan. Then, dito guys, ang nakaganda is initial deposit, hindi naman kailangan. Tapos, maintaining balance requirement, hindi din kailangan guys. Hindi nire-required na may maintaining balance yung SSS UMID ID ninyo. Then, minimum ADB to earn interest. Kung halimbawa gusto nyo na mag-earn ng interest yung pera ninyo dito na ilalagay ninyo sa inyong UMID ID, so kailangan 10,000 above yung pera nito. So, maliit lang yung interest rate nito, 0.1% lamang. So, dito, click na natin tong choose discard. Then, dito sa customer declaration, so basahin nyo yan for more information. Then, pag nabasa nyo na, click nyo na itong I agree. Ayan. Then, dito guys, sa SSS details, yun yung kanina na transaction number or SSS UMID transaction number, yan yung ilalagay nyo dito. So, double check nyo yung transaction number na dapat is tama. And then, sa SSS number ninyo, dapat i-make sure nyo din na tama yung SSS number na nalagay ninyo. And then, dito sa nationality, click natin yan. Then, halapin nyo lang yung Filipino. Ayan, nakalagay na Filipino. And then, dito sa cellphone number, 63. So, ang kasunod niyan is 9 na. Ayan, so, halimbawa, 639, ganyan. Ayan, so, yung cellphone number is dapat tamang-tama din. And then, dito sa pinakababa, mother's maiden name. So, dito guys, lagay nyo yung pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Pangalan niya, then middle name nung dalaga pa siya, at saka apelyido niya nung dalaga pa siya. Ayan, so wag kayong magkakamali dito. Mother's maiden name is ibig sabihin kumpleto ang pangalan niya nung pagkadalaga niya. Ayan, then after nyo yan ma-fill upan lahat, double check nyo yung lahat ng information, and then pag tama na, click nyo lang itong continue. Verifying, ayan, nag-verifying the details na. Magsisend ng OTP code si Union Bank sa inyo. Ayan, yan na yung OTP code. 442002. Lagay natin. 442002. Processing na. Hintayin lang natin. Dito, i-verify nyo yung SSS details ninyo. Andito yung mga information lahat ninyo. Then, pag tama naman, click nyo lang yung yes, these are correct. And then, pag may update kayo, click nyo lang itong update details sa baba. Dahil tama naman yung mga details ko, so click natin yung yes, these are correct. Dito naman tayo sa create profile. Dito guys, ito na yung magiging account ninyo, yung user ID and password ninyo pag mag-lalagin kayo sa inyong Union Bank app. So, make it sure na matandaan nyo yung user ID and password dahil ito na yung magiging account ninyo tuwing maglalagin kayo sa inyong Union mobile apps. Next naman nating pipil upan is the financial information. Dito, kailangan nyo lang mag-fill up kung ano yung employment status ninyo. So, click nyo lang yan para makapagpili kayo kung ano yung applicable sa inyo. Then, your employer or business name, kung kayo ay employed, business industry, occupation, and then business address. Then, pag napilapan nyo na yan lahat, click nyo lang yung next sa taas. Next naman is the account purpose. Dito sa account purpose, SSS benefits or personal savings na yung nakalagay. So, huwag nyo na yung baguhin. Dito sa baba,
estimated monthly transaction. Ayan, so lagay nyo lang sa pangalawa or kung kung magkano nga ba yung estimated monthly transactions niyo. Dito naman tayo sa my box, sa my I certify I'm not a US citizen. Click nyo lang yung my box, then pag may check na, click nyo lang yung next sa taas. Dito naman sa signature, so tatlong signature ito. Ayan, so mag-signature kayo dito, tapos sa pangalawa at saka sa pangatlo. Then after nyo makapag-signature ng tatlo, click nyo lang yung next. Dito naman, mamili tayo kung saan ipapadala yung UMID ID ATM card natin. So, kung sa mailing address nyo ba or sa permanent address nyo ba. So, kung saan kayo nakatira, halimbawa sa mailing address ninyo, so i-click nyo lang yung mailing address ninyo and then automatic sa baba lalabas na yung mailing address ninyo at yan na yung papadalhan ng UMID ID ATM card ninyo. Next is, click nyo na itong confirm delivery details sa baba. Next is, kailangan na lang natin i-review bago natin i-submit itong application na pinilapan natin. So, dito, review na natin. Then, pag na-review natin at tama naman lahat, click nyo na yung my box. Then, pag may check na, click nyo lang yung sa baba, confirm and submit. Ayan, processing submission of application. So, wait natin to habang nagbi-verify sila ng information natin. So, wag nyo itong i-close. Hintayin natin na masubmit yung ating application. Congratulations! You have successfully created your Union Bank online profile. So, click natin tong go to dashboard. Then, click continue. Not now. Go to dashboard. Ayan. So, meron na tayong account sa Union Bank. Ito yung account natin sa ating SSS UMID ID. So, ito yung pinakamaganda sa ngayon dahil yung UMID ID natin nakakonect na sa Union Bank. Kung kaya halimbawa maglo-loan kayo, so di nyo na kailangan pang mag-inquire sa inyong UMID ID dahil makikita nyo na dito online kung pumasok na ba yung loan ninyo, mga benefits ninyo kay SSS. So lahat ng transaction, lahat ng benefits, loans kay SSS is dito napapasok sa inyong Union Bank. Kung kaya pag dumating na ang inyong SSS UMID ID, so ililink nyo yung UMID ID ninyo dito sa inyong Union Bank apps para ma-activate ito. So para ma-activate, kailangan nyo itong ilink. Then ngayon, kadalasang katanungan ninyo is paano naman kung may Union Bank na kayo? So mag-create pa ba kayo ng bagong Union Bank? So hindi na guys, kung may mga lumang Union Bank na kayo, so, click nyo lang dito yung add or manage. So, dito sa add or manage, pwede na kayong makapag-add dyan ng any Union Bank naman. So, kung halimbawa may iba't ibang klaseng Union Bank kayo na mga savings account, so, pwede nyo naman i-manage or i-add dito. So, ngayon, dahil nakapag-open na tayo ng ating Union Bank at nagawa na natin yung process, so, ang hintayin na lang natin ngayon is i-deliver ni Union Bank sa mismong address yung UMID ID ninyo. Yes, guys, i-deliver yan mismo ni Union Bank yung UMID ID ninyo sa mailing address na pinili ninyo. So, tatawag na lang yung delivery rider sa inyo pag nasa area na sila. Then, hanapan kayo ng valid ID. Patunay lamang na kayo talaga yung may-ari ng UMID ID ninyo. Then, dito wala naman kayong babayaran kahit any amount dahil free lamang yung UMID ID ninyo. So, free lamang. So, wala kayong babayaran sa rider. Kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!